Tao po! Cha! Pe! Tao po! Ano ba yan? Oh, Ah, pero gano'n kailangan mo? ano kasi, Punta ka dito. may emergency kasi ako eh. Kailangan kong, baka pwede makahiram muna sa inyo ng pera na ospital kasi si Pia. Eh, yung tatay niya hindi ko makontak. Gabi pa kasi dun eh. Eh, kailangan na kasi sa ospital eh. Pag hindi ako nakapagbayad ngayon, baka ilabas sa ospital yung anak mo. Emergency na naman. Lagi naman kayo nirarason mo eh. Ano, pupunta ka lang dito pag ipit ka. Ngayon lang naman ako nangungutang sa inyo. Kailangan ng anak ko. Magkano ba? 30 mil. 30,000? Ibabalik ko agad pagka nagpadala ng asawa ko. Hindi ko nga makontak yung pinsan nyo eh. Eh, akala ko ba, ayun, si Charles, nasa abroad. Ano, wala ka man lang ipon? Alam niyo naman may hinuhulugan kami, di ba? Eh, doon naman napupunta lahat ng sahod ng asawa ko eh. Siyempre, yung ipon niya, nakatabi yun sa bangko. Kaya lang, hindi yun magagalaw hanggang di siya nakakauwi eh. Ang problema kasi hindi ko sa'yo, anak-anak ka. Tapos pag may kailangan ka, wala kang ipon. Ngayon lang naman ako nahingi ng tulong sa inyo. Pamangkin niyo naman yung anak ko eh. Emergency talaga na. Kasi pag hindi nabayaran yun, lalabas nila yung anak ko sa ospital eh. Delikado yung lagay ng pamangkin niyo. Babayaran naman agad pagka nakontak ko na yung asawa ko eh. Kamu ka, parang nangungonsensya ka pa. Ano? Porket pamangkin namin yung anak mo, kailangan, may kailangan kang pera, kami ang tatakbuhan mo. Wala na kayo bumatakbuhan eh. Kayo lang naman din yung meron sa mga kamag-anak natin. Kung nakaunta ko lang yung asawa ko, hindi naman ako hihingi ng tulong sa inyo eh. Sige, kung wala, salamat na lang. O sige na, papahiramin ka na namin. Talaga? Pero hindi libre yun, ha? Kailangan may kondisyon yun. Ano? Total, para naman hindi masamang maglabas ng pera eh. Madumi yung bahay eh. Pwede ba palinisan muna? Eh, mukha namang hindi ka ata nagmamadali eh. Tsaka kung kailangan mo. Kailangan na kasi ako sa ospital eh. Baka pwedeng sa isang araw ko na lang kayo ipaglinis. Kailangan ko nang bumalik. Kailangan ko nang bayaran kasi. Di, kung ayaw ata ni Virgo, di wag na lang. Oo nga, huwag na lang. Wag na lang. Hindi, sige. Bibilisan ko na lang. Kailangan ko kasi talaga ngayon ng araw eh. Yun naman pala eh. O sige na, pumasok ka na para makapagsimula ka na maglinis. Sige na. Gawin mo kasi para sa anak mo. Talagang gusto mo. Hello? Opo. Pabalik na po ako. Dadaling ko po yung pambayad. Huwag niyo naman po. Huwag niyo po ilabas yung anak ko. Sure po ako makakabayad po ako ngayon. Opo. Salamat po. Tapos ka na ba maglinis? Pati ba yung ilalim ng sofa nalinisan mo? Namap ko na. Tsaka tatapon ko na lang itong basura. Baka pwedeng makuha ko na yung hinihiram ko kasi tumawag na sa kanya yung ospital eh. Kailangan ko na talagang bayaran. Eh, ang dami pang linisin no. Ano tapos na? Oo nga, sa taas ka, di ka pa nakakapaglinis eh. Tsaka, maawa naman kayo sa anak ko. Pag hindi ko siya nabayaran sa ospital, baka kung ano mangyari sa bata. Huwag kayong mag-alala. Pagka bayad ko sa ospital, babalik ako mamaya. Ipaglilinis ko pa kayo. O sige, papayag na kami. Pero may kondisyon. Siyempre, kailangan yun, di ba? Papairamin ka namin, pero may 20% interest. Interes? Dalawang araw ko lang naman utang eh. Pag nakunta ko naman yung asawa ko, babayaran naman namin agad. Virgo, business is business. Oo nga. Siyempre, kailangan namin yun. Maglalabas kami ng pera, di siyempre, kailangan may interest yun. Kahit naman sino pinapahiram namin, eh, nilalagyan talaga namin ng interest. Saka ano kala mo sa amin? Charity? Sige, walang problema. Baka pwede makuha ko na kasi kailangan na akong bumunta sa ospital eh. Pero kailangan, mabayaran mo yun sa loob ng isang buwan. Tama. Kasi pag hindi mo yun nabayaran, madodoble yun. Huwag kayo mag-alala, hindi ko papabuti ng isang buwan. Pagka nakakausap ko yung asawa ko, gagawin ko agad ng paraan. Bay, dapat lang. Ikaw din, mahihirapan ka magbayad. Diba? Pangako. Pwede ko na ba makuha? O sige na, tataas mo na ako, kukunin ko yung pera ha. Sige na, ikaw nang bahala dun. Yan ha, tapon mo. Baka mamaya, iwan mo lang dyan sa labas ha. Hindi, tatapon. Sige, tapon ko muna.
Sige na, kumain ka na. Baka ma-hospital ka na naman. Ayoko na po. Magaling naman na po ako eh. Oh, pag hindi ka kumain, magkakasakit ka na naman. Alam mo ba, inutang ko po yung pinabayad sa ospital mo. Hindi ko makontak yung daddy mo eh. Sige na, kumain ka na. Pwede na po ba ako maglaro bukas? Hindi pa. Kumain ka kasi kailangan ko pa maglinis sa mga tita mo. Sige na. Busin mo to, ha? Daddy! Rina! Ano ginagawa mo dito? Ba't ka umuwi? Parang ayaw mo ah. Eh, hindi lang. Kaya naman pala hindi kita makontak eh. Ay, Pasensya ka na. alam mo kung ano nangyari kami dito? Yung anak mo na ospital. Talaga? Oh, maupo ka muna. Para maupo ka muna. Eh kasi, hindi masyado kumakain. Ayun. Nagkasakit. Dinala ko sa ospital. Kaya kinukontak kita eh. Nahinang problema ko sa pambayad ko sa ospital. Anak, alam mo, dapat lagi kang kumakain para di ka nagkakasakit eh. Kita mo nangyari sa'yo, na-hospital ka. Kaya nga, speaking ng pagkain, kumain ka doon. Dali, tapos yung pagkain mo, mamaya natin buksan pa sa lubong ng daddy mo. Eh, love, yun nga yung problema. Eh, inutang ko yung pambayad sa ospital ni Pia. Ngayon, kailangan kong bumalik doon kay na, sa mga pinsan mo, kay Natya, kasi maglilinis pa ako sa bahay nila. Teka lang, ba't ka maglilinis? Eh, umutang ka lang naman ng pera. Eh, yun kasi yung kondisyon nila eh. Kailangan ko linisin yung buong bahay nila para pautangin nila ako. Tsaka nga pala, love, yung inutang kong 30 mil, may interest yun na 20%. Love, bakit mo naman hinahayang ginaganyan ka ng mga pinsan ko? Love, alam mo naman, di ba wala tayong savings ngayon kasi nagastos ko doon sa pampagawa ng bahay. Kaya kinukontak kita ng isang araw pa, hindi naman kita makontak. Love, pasensya ka na. Gusto sana kitang sorpresa eh. Kaya lang, sa nangyayari para ako na sorpresa. Eh, siguro naman may hawak ka dyan lang. Bayaran natin yan para wala na akong, hindi na ako maglilinis doon eh. Kailangan ko alagaan yung anak ko. Huwag ka mag-alala. Ako nang pupunta doon para bayaran yun. At isa pa, kaya ako umuwi para sabihin sa'yo na dito na ako. Ano, dito ka na? Total naman, sapat na yung naipon ko eh. Makapagtayo ng tayo ng negosyo. Tsaka para malagaan ko kayong dalawa ng anak ko. Talaga? Oo naman. Hindi ka na mag-abroad? Hindi na. Pasensya ka na lab ah. Hindi na pasensya. Masaya ako. Gusto ko na hindi ka na umalis. Para Hindi. naman, hindi tayo napakapakan ng mga pinsan mo. Doon nga humingi sa'yo ng pasensya eh. Pati ikaw, pinagmamalupitan ng mga yan. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa mga yan. Mabuti pa, buksan mo yung regalo ko sa'yo. Tsaka kay Pia. Sige, magbihis ka muna. Bukas mo na lang sila puntahan. Siya, sige. Bis mo na ako anak. Sa susunod ha, kumain ka ng nasa tama, okay? Huwag kang puro laro. Tingnan mo yung tsura mo, nangingitim ka na. Labas ka na ng labas. Sino yan? Oh! Charles! Oh, Charles, dumating ka na agad. Eh, akala ko di ka pa makakauwi. Rarating ko lang kagabi. Eh, tamang-tama. Ay, nandito ka na rin naman eh. Kamusta pala yung anak mo? Banggit ba sa'yo ni Virgo na humiram si Virgo ng pera sa amin? Ah, oo, kasi kung hindi dahil sa amin, baka mamaya ano na nangyari sa anak mo, di ba? Actually, kaya ako pumunta dito. Dahil ako inihiyan ako. At isa pa, para bayaran kayo. Oh, hindi mabuti. Ayun. Kompleto yan, 30,000. Ha? 30,000? Eh, nasan yung interest? Eh, kulang to. Eh, kailangan yung interest eh. Interest? Oo, may usapan kaming gano'n ni Virgo na once na nangutang siya sa amin, may interest yun na 20%. Teka lang, dadalawang araw pa lang yung utang ng asawa ko sa inyo ah. Eh, kahit na eh. Yun ang pinag-usapan namin ng asawa mo eh. Oo, kailangan niya bayaran yun. Bakit? Hindi pa babayad yung asawa ko? Sa pinagawa niyo sa kanya? Eh, yung pinagawa namin sa kanya, ikagustuhan naman niya yun. Oh, yun yung usapan namin, di ba? Kagustuhan ba talaga ng asawa ko yun? Maglilinis ng bahay niyo habang nasa ospital yung anak namin? Sa tingin niyo,
Mas uunahin ng asawa ko yun? Eh, yun yung napag-usapan namin eh. Ba't parang kami pa yung lumalabas na masama? Dahil ginipit nyo. Diba? Parang di ko kayo mga pinsan ah. Yun naman yung gusto niya eh. Pumayag siya na ganun. Eh, di hinayaan namin. Teka lang. Hindi gusto ng asawa ko yun. Wala lang siyang ibang choice, kaya ginawa niya yun. Eh, basta. Usapan, bayaran niyo yung 20% na interest. Oo, di ba? Lugi ata kami doon, di ba? Oo. Naglabas kami ng pera, eh, natural lang na tubuan yun, di ba? Business is business. So, kailangan niyang bayaran or ikaw magbayad. Ah, ganun ba? Aba, oo naman. Eh, yun ang pag-usapan namin ng asawa mo. Di ba nabanggit sa'yo ni Virgo na may 20% na interest yun? Actually, nabanggit sa akin ng asawa ko. Oh, yun naman pala eh. Pero alam niyo ba yung usury law? Medyo connected kasi siya sa trabaho ko eh. Bakit? Ano ba yun? Nakita niyo na? Hindi niyo pala alam? Magpapautang kayo pero di niyo alam yung mga batas. Di niyo ba alam na bawal maningil ng malaking interes? Lalo pa, 2 araw lang yun, no? Binalik ko din naman agad. Eh, kahit na, nasa ba si Virgo, eh, usapan namin yun ni Virgo. Bahala kayo, basta bayaran niyo interest. Okay, sige. Kung ipipilit mo yan, dalhin sa batas to. Wala kang problema sa akin eh. Uy, Total, di nyo naman ako tinitingnan ng pinsan, di ba? teka lang, pinsan. Nagmagandang loob lang naman kami sa asawa mo, sa anak mo. Di ba, di mo ba inaisip yun kung hindi dahil sa amin? Hindi nyo ba rin naisip yung kalagayan ng anak ko? Ha? Eh, hindi. Kailangan namin yun. Bayaran niyo yun. O sige, wala nang problema eh. Kung nagpupumilit kayo, itatawagan ko yung kaibigan kong abogado. Paano na yun? Ano ibig sabihin nung, yuswari law? Panigurado, hindi naman tayo makukulong dun. Eh, hindi. Hindi naman natin kinuha yung interest ah. Pero nga ate, sayang kasi yung 20% eh. Pera din yun. Ay, sige, kunin mo. Nang makulong ka. Sige, wag na pala. Tara na nga. Na tayo sa taas. Diyan ka muna, dito muna ako. Bala ka dyan! Talus, may bago ka? Marami akong dumating. Buti naman, nakadalaw kayo dito. Balita ko, mayaman na kayo. Mamimili kayo ukay? Ay, Ah, opo. Parang hindi bagay. Ay, ito Kasi naman si... balita ko, mayaman na kayo. Hindi naman ganun kayaman, Tita Luz. Sakto lang naman po. Ay, Kaya para nga. saan naman pala ang pamimili ninyo? Para Kasi sa reunion? Reunion? Ay, hindi ba kayo na-inform? Ay, oo nga pala. Hindi kayo invited. saan pong reunion, Tita? Reunion ng family. Si Charles ang nag-organize nito. Wala po kasi nasabi sa amin si... Siya lahat ang gumastos. Kaya, sorry. Balita ko. Sumaloob sa inyo. Sa ginawa niyo sa asawa niya. Tita, siyempre, ikaw ba naman magpapautang? Siyempre, kailangan ng interest, di ba? Tapos, pagkakalat niya na nagtataas kami ng interest, dapat lang yun. Ay, hindi naman talaga maganda yung ginawa niyo sa asawa ni Charles. Inaglinis niyo ng bahay. Natural lang naman po yung Tita, di ba kasi yun naman po yung usapan namin. Ipaglilinis niya kami, saka namin siya pauutangin. Tsaka, pinagkakalat niya na masama ugali namin, kaya hindi kami invited. Bakit? Hindi ba totoo? Imagine niyo, nasa ospital na nga yung anak niya. Ganun pa ang ginawa ninyo? Talus naman. Siyempre, alam mo naman pagdating sa pera, kailangan dumiskarte. Ay, nako. Wala akong magagawa. Si Charles ang nag-organize ng reunion. Siya lahat ang gumastos, venue, foods. At sabi niya sa akin, i-invite ang lahat. Puwera sa inyong dalawa. Grabe naman yun si Kuya Charles. Hindi mo lang tayo inimbitahan. Paano Hiyaan naman, mo na.
Paano naman kayo may imbitahan? Sa ginawa naman ninyo sa pamilya niya. 'Di ba? Inuna nyo ang pera kaysa sa pamilya. Hindi ba nakakahiya yun? Mas mahalaga sa inyo ang interest ng pera kaysa sa pamilya. Ay, Sige naku, na po, Tita Luz. Mauna na po kami. Kung papagalitan mo lang kami, napahiya na nga kami. Di, aalis na lang kami. Sige na po. Ay, Salamat na nako, lang po. mag-isip-isip din kayo. Ka na.